manen ti kabsat yu ta Apo, Pastor Gilbert Guillermo, iti Mount Hermon, Streams of Life, Sanctuary of Worship, dito Pilipinas, nga masarakan, ito'y kilometer 5, nagakartayo iti paggimungan, kakabsat, iti kilometer 5, iti Star Colleges Incorporated, ito'y Pico Road, kahit namin duwan nga Domingo nga nagimgimong tayo tagsapay jay iso nga kahit kumanan nga baga nga daytoy gimong tayo daytoy live nga telecast tayo iti FB kahit every 3 o'clock iti malam iti Sunday. So no saan kayo nga makapan kadagiti respective churches yu pala ang makisango kayo kanyak ta mamatiak nga adda dagiti mensahe ti Apo nga itod na kadatayo iti tunggal malam iti Domingo madaydayaw ta Apo. Kayat ko nga ti pakisarita iti daytoy nga malam masarakan dito Ephesians no da Bibliayo dito Ephesians, iti chapter 1, irugita iti chapter 1. Nagidihan tayo nga natalaka iti chapter, iti nga kapitulo iti Ephesians, chapter 1, verses 15, naging gana iti 19. Kasto iti mabasa, hallelujah. For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. Today's message, kakabsat, iso daytoy adawon tayo, iti daytoy binasa tayo, open my eyes, Lord. Daytoy iti tema tayo, iti daytoy malam, nga ikararag tayo, dawatan tayo kumay, iti Apo, hingin po natin sa ating Panginoon, na Kanya pong buksan ang ating ang mga mata ng ating mga puso. Mayroon palang mata ng mga puso according to Paul. At mamaya lang po i-explain tayo na niya ayati mata iti puso tayo. But go back to the word of Paul. What if your prayers were published? Kas pangarigan, kararag nga dito niya. What if every prayer you prayed word by word, kakabsat niya, somehow added up in the internet, so that anyone, anywhere could read them? Would your prayers be worth reading if they are published? Kasla dito kararag ni Paul niya. And would they qualify for the pages of the Holy Scriptures? Or would they be fit for the National Enquirer? Because if prayer is the language of the heart, what is your heart is saying? Dito binalikas ni San Pablo, tiragragsak na ngay nga nakadamag, iti aramiden ti iglesia iti Efeso. Dito iti nebaga na, this is my reason
iti nangeg ko ti pamatiyo iti Apo, idi naipadamag kanyak ti panagayatyo kadagiti sa santo dagiti padayo nga namati. I do not cease giving thanks for you, kunana. Agyamyaman aklaunay gapu kada kayo. And while making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelations in the knowledge of Him. Tete ko na. There are two reliable ways to learn how to pray, brothers and sisters. One, by listening to those who know how to pray. Kadagitian na paamot agkararag. May isa nga wagas tayo gayam, tapno makasuro tayo nga agkararag. Denggen tayo no kasuno panagkarkararag dagiti makaamo nga agkarkararag. Tayo iti may isang aramidin tayo kakabsat. Number 2, by studying the great prayers of the Bible. Nagato ti prayer into Bible. One of them is so dito kararag ni San Pablo. Others, kararag na po Jesus ngayon suro na. After all, prayer is the thermometer, according to Paul, the thermometer of the soul. Iso nga no, ti may isang tao nga saan nga agkarkararag kakabsat, dinggan nyo daytoy. Saan nga mailasin? No, adapay itibiyag na no awanan. Because it is the thermometer pagrukudan. If you want to know what a man believes, don't tell me what he says. Tell me what he prays. Dahito ti kunada. Ito nga, haan nga di, bagbagagayam. No dikit day jay ikarkararag na sublian tayo daytoy prayer ni San Pablo nga binasa tayo kakabsat. The heart of the prayer comes at the end of verse 17. No kitain do day jay verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Dahil iti kunana, dahil iti puso na, dahil iti kararag ni San Pablo, iti dahil iti nga pasit na santo na surat kakabsat, that you may know Him better. Amoyo, naiduma, dahil talagang mamamo tayo, makilala po natin na maigi Ginoong Diyos. Now, Paul is praying that the Ephesians might know God better. So his central request is, O Lord, I pray that these brethren who already know you might come to a new, they might come to a new and deeper understanding of who you really are. Kunana, ikararag ko nga dagitoy ko mga kakabsat nga nakaamamon ken ka. Bumarbaruda pa'y kumakan umun-unag da kuma. Iti panakaamuda ken ka. Dayjay ti kararag ni San Pablo. O, kita nyo Daytoy. Amin tayo. Kilalang kilala na po natin ang presidente po natin. Kung saan ka mang nasyon, dito sa Pilipinas, kilala ko kung sino ang presidente namin. Si Duterte. I know who he is and what he looks like. Ta makikita iso na iti telebisyon. Iso nga oray no, ipakitam tiladawan na kanyak, amok iso na, nga iso iti presidente dito Pilipinas. But I don't know him personally. And he does not know me better, or know me neither. Hindi niya rin po kilala ako. Hindi niya rin kilala ako. Tati di presidente. But I can also say, I know my wife.
Nasabi kita sa your wife, you know your wife, you know your husband, and that's an entirely different kind of knowing. Kada kami nga agasawa, after 24 years of marriage, it is knowledge that is very deep, very personal, and very intimate. Deta nga kabayag ti panagasawa mi, panagkadwa mi. That's the sort of knowledge Paul is praying for to the Ephesians. Nga, umununag pa'y kuman, unag, mas personal, mas intimate, dayjay panakamamu tayo ko na Apo Diyos, tapno itikas ta. When we go to Him in prayer, awan nga madjay panagdua-dua, awan ko madayjay ngay panagbuteng, awan kumaday jay sungbatan na ngata. Awan day jay yan. Gapot am-amom isuna nga mismo ni Apo Diyos am-amo na kamay. Gapota naiyasideg mo ti relasyon mo kan kwa na iso nga awan nga pulos itanyaman panagari papa no umasideg kang kwa na. So think of it this way. First, Paul puts the truth out. Kasto ito'y nararamid da. Nadamag ko. Kuna na, nagmahiti kas tayo. Ti panagayan ayat yu, ti kinabilag ti pamati yu. Kita niya, then he prays the truth in. So ngayon, verse 3, he says, we have been blessed with every spiritual blessing. Kuna na verse 3, kita niyo di chapter 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, kanana ni San Pablo, in verse 3, he says, we have been blessed. Are you blessed? Tapay kumata, i-consider yung you are blessed. Uri na agan undergo tayo, itirigat kada itong alda because of that COVID-19. But I tell you, saan kumangay so timang pasardeng, iti panagbalin nyo nga blessed, nga nagasat, or iti kinaragragsak yun, timang pasardeng, dahi di parikotyo, wano gaputa na panglaw kayo, kat mapasardeng, dahi di kinaragsak yung matatao. Hindi po. Nagsabi nga sa quotation na aking pinos kaninang umaga, na hindi na kailangang antayin na magiging mayaman ka bago ka maging happy. Because happiness is free. Hallelujah! Happiness is free. Iso ko ore da problema inya. Hamo nga orayan nga malpas na nga problema. Ta, nga malpas ti problema. Problema nga aduk. But happiness is free. You can always be happy. You can always be blessed. Madaydayaw ti Apo. Amen. Hallelujah. Ikaw na nagrod ni Paul. We have been blessed with every spiritual blessing. So the prayer is not, Lord, give us new blessings, but help us to realize the blessings we already have. Amen. Antayo nga dagdawato ng ti bendisyon gaputa na itudon kada tayo, but our prayer should be help us to realize that the blessings we already have is with us. Hallelujah. Hanmanon nga ti kararag to give us new truths, but help us experience the truths we already have. We already know. No, karkaro da tayo nga Christian sinya. Amoyo, madi mo, di dawat nga dawat. Iti may sa nga banag ka na Apo Diyos na maminsan. Ti kayat na Apo Diyos nga mapasamak wano aramidon tayo kiti. We should realize, kakabsat, that that blessing addan kada tayo. Saan tayo manin nga ikararag ti barbaro nga kinapudno, because we must have to experience the truth that we have known in our lives. Hallelujah. Dayta ti maysa nga kararag ni San Pablo ditoy.
So spiritual truth can be academic, can be cold, can be formal. So he's praying, Lord, turn them on to the truth. Dito ko na San Pablo, Apo, turn them on to the truth. Lord, they know you. Now make them excited about knowing you. Dito ko na ni San Pablo, ijay kararag na kakabsat para kadagiti taga nana, apay masapul da pa lang ti kararag dagiti taga Efeso ket ni nagpintas ko nana, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you, meaning adaan-da tinatibker nga pamati, masapul da pa lang ti kararag aya haan kunana itoy, and your love for all the saints, nadamdama ko nga managayat kayo ti padayo nga namati, masapul da pa ti kararag, yes. Ko na ni San Pablo, isong ko na ni San Pablo. Now I pray, ko na I thank God for all of you while making mention of you in my prayers. Ti karag San Pablo, Apo, natibkerdan ti pamati, managayat da ti padada nga namati, kararag ko nga rod, nga lukatan nyo pa'y, dagiti matmata, dagiti puspuso da, tapno iti kasta ka di Apo Diyos, mamamu da pa'y tinanunag, ti may panggapken ka. Meaning, saan da pa'y nga nananay? Unlike na maminsan, dagiti tattao, dagiti namati, pagarupda ngay nga, nabiligan ti pamati da, usto daytan. Pagarupda ngay nga managayat dan iti pada da nga tao, usto daytan. No, masapul tayo gayam pala nga papaunagan. Dayjay relasyon tayo kun ni Apo Diyos. Hallelujah. Iso nga datayo nga namati, agkikinararag tayo nga agkikinararag. Tataylaang na pag-istoryaan mi piman dagitay ngay naranarwam nga dadakkel ti income na nga business people tanagadumot dagiti ag-share kada kami nga business people ket permi nga depression iti marikiriknada ta siyempre handan nga makalako agab-abang dapay iti milyones nagado dagiti products da nga millions ti bayad na nga saanan nga mailako dagiti gardinero tayo nga saan nga nailako itinateng na nga nailako ti sabong na sino nga iti nga ma-depress nga talaga. Iso nga kunami kadagiti leaders tayo tatay J-Church itagtutungtong kami nga kasano nga tataaramidan tayo tapno iti kastakat maka imbes nga agturong da kuma iti nakarong nga depresyon mapabilag kuma dagitoy nga kakabsat nga namati, kita nyo kadia kakabsat dagitoy. Ngem, adadya ti depression, gaputa, alasam dahi taya, handan nga makalako. Hanan nga may lako ti produkto. Awanan ti panggedan nga usto. Iso nga masapol, dagiti namati, nang runa kadagal daw mga kapatid. Natin sila na sana. Mas lalo pang lalago ang kanilang pagkakilala sa Diyos na atin pong sinasamba. Now, number 1, na prayer ni Paul, verse 17, sabi niya, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom. Para madaling makilala, maunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, mga kapatid, so that you may know Him better. Ang Panginoong Diyos po, mga kapatid, hindi po sa natutulog yan. Hindi nakikinig yan. Alam na alam po ang nangyayari ng ating Diyos. Kaya nga lang, kung minsan kailangan tayong dadaan sa mga ganitong mga pangyayari sapagkat kung minsan tayo po'y nakakalimot din kung sa pagpapasalamat nga lang sa mga parehas nating mga tao nakakalimutan pa
Lalo pa sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Paul, ang kanyang prayer sa mga taga-Efeso na malalakas na yan Ang pananampalataya, malalakas na yan. Matitibay ang pananampalataya. Marunong silang magmahal sa kapwa. Pero sila po ay nangangailangan pa rin ng prayer. Hallelujah! Kagaya po natin, wala pong magsasabi na malakas na ako. Sapagkat kung minsan, baka hindi mo namamalayan na andun ang kaaway. Binatukan ka niya. Wala na, umiyak ka na. So, there are 3 levels of knowing God. Ituturo ng Biblia. 1, there is the level of experience. Ang ating mga experiences, nakilala po natin ang Panginoong Diyos, ng paggalaw ng Diyos sa mga experiences po natin. Pangalawa, there is the level of knowledge. Kilala po natin siya, sana, na ang Diyos natin ay hindi Diyos na nagpapabaya. Amen? Is the God in the good times and the God in the bad times. Apo Diyos, level of wisdom. Yung sinabi ni Paul, kaya sabi niya, ang inyong experience, knowledge, and wisdom. Doon ang 3 level, how to know God better. So, this level, ito level of wisdom, comes only by prayer. Kaya lahat po ng mga nangyayari sa ngayon, hindi po natin sa pamamagitan ng ating mga mata, no dikit DJ, pamamagitan sa makita yun DJ, tikararag tayon, less give me and more help me see what you want me to learn through this. So to deepen my relationship with you. That is the prayer no makita tayo nga kasapulan tayon daytoy nga klase iti panagkararag. Na Apo Diyos, God invite. Pasensya na po mga kapatid kasi very poor ang signal po natin ngayon. Pero pagtiyagaan na po natin. Paputol-putol na po ang signal. Pero pagtiyagaan po. Kanina sinabi ko, God invites us to seek His face. Kagaya ni Paul, he wants us to know Him better, but we can only have a close relationship with Him if we will seek it in prayer. And that's the burden of Paul's prayer, kakabsat, for a relationship with God that does not depend on knowledge or experience, but comes through wisdom as we seek the Lord. Hallelujah. So any of us can have that sort of relationship with God if we want it and if we are willing to pay the price to have it. Kaya importante talaga kapag nangangailangan po tayo ng wisdom, sa Tagalog ang wisdom, Ilocano sirib, kinasirib. Kinakailangang hingin sa ating Panginoong Diyos yan. Okay. Now, that's number 1, the request to know God better. Lord, let them know you better. Dahil request ni Paul para kaditi church Epheso. Number 2, the means that the eyes of their hearts be flooded with light. Sabi niya sa verse 18, I pray also that the eyes of their heart may be enlightened. Yan, sabi niya. So this is the heart of the prayer. It is also the only time the eyes of of your heart appears. Ito New Testament kakabsat, meaning that is significant truths that demands our attention. Ito dito yung versikulo. Now the heart has eyes.
Sabi po natin kanina, the heart has eyes. Meron pong mata ang ating mga puso. Now, when Paul speaks of your heart, he's not referring to the organ. Na dati barukong tayo agpapamp iti dara kakabsat. Ti kunana kidi dito the term heart refers to what we might call the real us. The real us. Tayo po yung, hindi yung puso na nagpapump ng blood. The place inside where the decisions of life are made. Deta ti kung kunana nga eyes, that heart kung kunana dito'y kakabsat nga ada iti mata na. Nasa balid yung heart tayo, dito'y nga literal. The heart is the place where you decide what values you will live by and what direction you will go and how you will live your life each day. It's a very important kakabsat daytoy. Every important decision that you make is made by your heart. Yung sinabi ni Pablo. That may the eyes of their heart open, enlightened, sabi niya. So the eyes of heart, your heart has eyes that can be opened or shut. So when the eyes of your heart are closed to the light of God, you stumble blindly. Ano ti mapasama, resulta na kakabsat, so dahito nga, you fall into sinful patterns, you break God's laws, you end up driving into the ditch, you make the same mistakes over and over again, and you enter one dead-end relationship after another. Dahil gayam ti mapasamak, dahil gayam heart tayo, hanga dahil heart nga dahil, bagbagan na ni San Pablo, iso ti seat of decision. So when the eyes of your heart are shut, you lack moral vision. No, dati lang mata tayo nga literal ti ususaran tayo nga pagkitkita kadagiti paspasamak kakabsat iti biag agkurang kunana ito agkurang. So no maminsan maawatan tayon, no apay nga kasjay tayo no maminsan. We are all experiencing the lack of vision na mo tayon that God no saan nga mata na po Diyos to usaran tayo ay na kasla tayo nga blind kakabsat nga kangkanayon. So opening blind eyes is the miraculous work of the Holy Spirit. No kayat tayo nga malukatan, dagiti mata, dagiti puspuso tayo, we must allow God's Holy Spirit. Hallelujah! Allow God's Holy Spirit. Ito mata to it because sometimes we worry too much about every symptoms, every circumstances, everything that happens. Kinagpaiso na gayam, the root issue gayam, the eyes of our hearts are shut off. Kakabsat, iso gayam nga ikararag ni San Pablo, dahito nga taga-Episo nga sana mabuksan ang kanilang mga mata ng kanilang mga puso. So we should also pray, hallelujah, open the eyes of my heart, Lord, because when that happens, life will radically change. Hallelujah. Makita yun dahil. And then, the result, so dito mabasa tayo dito yung kakabsat, ti resulta na, verse 18 mutlaang. Kita nyo kadi, that they may know you, that they may know these things. So as Paul prays, he has three things specifically in mind that will result from the eyes of their heart being opened. Tatlo po. At sana baka makita rin natin sa ating mga buhay ito. Sabi niya sa verse 18 sa second kunana, all that they will know, that they may know all that God has given. Anya di inted na po Diyos kadto nga maysa. Iso dito verse 18. Kunana, the hope
I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling. The hope to which He has called us. Yan. Dahil tati may isang rason. Ta numaminsan, malipatan tayo. Di gayang panangayab na Apo Diyos kada tayo kakabsat. Kat namnama day jay. Saan nga ti agdama nga mapaspasamak ti ayan tinamnama. Amen? Saan? Kunana doy, no nalukatan dagiti matan, inya, dagiti puspuso tayo, ti resulta na, one, that they will know all that God has given. And one of them, one of which, ngayon na Apo Diyos kada tayo, the hope of His calling. Amen. And this looks back to the moment of our conversion. Nung nakilala po natin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay at atin pong tinanggap dahil po nanampalataya po tayo sa Kanya. Yun po ang tinutukoy noon. Kita nyo, verse 3 to 14. 3 to 14, enumerate ni Apo Diyos, ni San Pablo Ijay, the blessings that the Lord has given us. Listaan some of the elements of that hope, brothers and sisters, from verse 3. Verse 3, kunana, blessed with every spiritual blessing. Hallelujah! Don't you know that we are blessed with every spiritual blessing? Yan po sabi sa verse 3. And then sa verse 4, chosen in Christ. We are chosen. And then in verse 5, the chapter 1, predestined to be adopted as sons. Nung hindi pa tayo na ipapanganak, mga kapatid, nasabi na, nasa isipan na, nasa puso na ng Panginoong Diyos na tayo po'y magiging Kanya pong mga anak. Hallelujah! Verse 6, that recipients of His grace. Alam na alam ng Panginoon na tayo pong lahat ay magkakasala. Matitisod. Isang araw. Kaya nga lang, Kanya pong inihanda ang Kanyang grasya, mga kapatid. His compassion. Kaya nga po sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. Hallelujah. We are the recipients of His grace. Sa verse 6. Sa verse 7 naman, sabi sa verse 7, we are redeemed through His blood. Nung nangangailangan na po tayo ng kaligtasan, dumating po ang ating Panginoon at Kanya pong kinuha, mga kapatid, ang kaparusahan na dapat po sana sa atin. Nagbuwis siya ng buhay sa verse 7. And then, sa verse 7 pa rin, sabi niya dito, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Sabi niya, Kanya pong, ano yung kinalimutan ng ating mga pagkakasala. He forgives us. Hallelujah! Sa verse 8 naman, anong sabi doon? Which He loves on us in all wisdom and insight. Wisdom and understanding. Verse 8, ibinigay din ng Panginoong Diyos yan. Kaya kung magbibilang ka man ng mga blessings na nanggaling sa Panginoon, hindi mo mabibilang yan. Dito pa lang sa Ephesians, halos hindi na po natin mabilang. Ganun po ang nangyari. Kaya nga, sabi dito na dapat hindi nila makalimutan ang Kanyang DJ hope. Anyaya ti Tagalog ti hope. Namnama ti Ilocano. Verse 9 and 10. Sabi niya sa 9 and 10,
He made known to us the mystery of His will according to His kind intention which He purposed in Him with a view to an administration suitable to the fullness of the times. That is the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things in the earth. In Him also we have obtained an inheritance. Sabi niya sa verse 9 to 10, God's plan made known to us. Hindi po lahat ay nauunawaan ang plano ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga lang po, sa mga nanampalataya sa Kanya, Kanya pong ipinaunawa sa atin. Hallelujah! Kaya po alam po natin kung anong mangyayari, anong nangyayari, at ano pa ang mangyayari. Hindi po kagaya ng mga di mananampalataya. Hindi na alam yun. And then sa verse 11 sabi doon, chosen and predestined. Chosen po tayo. Hallelujah, chosen po tayo. Sa verse 13 sabi doon, included in Christ. Naisali ka, kasali ka kay Kristo. Sa verse 13, sealed by the Holy Spirit. Kaya nga, kahit saan ka mapunta, anumang mangyari sa iyo, anumang circumstances ang dadaan sa iyo, pag nandun na ang silyo ng Espiritu Santo sa iyo, makilala ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah! And verse 14, given the earnest of the Spirit. Sabi sa verse 1, who is given us a pledge of our inheritance, which in view to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Yan po ang mga elemento of that hope na sinasabi na the hope to which He has called you. I will pray, Lord, that they may know all that God has given. Yan pong lahat na yan, ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Blessed be His holy name. Hallelujah. So all of which are ours. It is the permanent possession of every child of God. So, I'd like to say, very positively, brothers and sisters, that we are rich and blessed beyond all measure. Say amen. We are rich and blessed beyond all measure. Glory to God. Paul prays that we might understand how rich we already are. Mayaman pala tayo, mga kapatid. Mga mayayaman pala tayo. Hindi po pala tayo pobre. Hallelujah. Sa spiritual life, nako, bihira lang ang nagkakaroon ng mga ganitong bagay. Ang mga anak lang ng Panginoong Diyos. Number 2, na-target ng prayer ni Paul sa mga taga-Efeso. Sabi niya, that they may know all that God has promised. Yun po ang nakaraan, yun po ang nakaraan. Pero mayroon pong promise. Sabi diyan sa verse 18, the riches of His glorious inheritance in the saints. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Mayroon po palang baol ng kayamanan na atin pong mamamana, ng manggagaling sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Hindi lang po yung nakaraan ang nasa atin. Kahit po sa future, mayroon po palang baol ng kayamanan na inihahanda po ng Panginoong Diyos para po sa Kanyang mga anak. Hallelujah! And this looks ahead to the end of time when we will see the Lord face to face and receive all that He has promised us. Glory to His name. Sabi nga ng mga ibang preacher,
The glory of heaven is not the streets of gold or the gates of the pearl or even the river of life or the angels of God. Hindi po yan ang gloria ng kalangitan. Ang sabi, ang gloria ng kalangitan ay walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Jesus Christ is the glory of heaven. Hindi po yung street of gold. Hindi po yung sabi dito na gates of pearl. Hindi po yung river of life. Hindi. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo mismo. Hallelujah. Heaven is wherever Jesus is. Kaya maging dito sa lupa, kung nandyan ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, nako, heaven na yan. And when we finally where Jesus is, we'll be home for all eternity. Heaven pa rin yan. Kaya dito man sa lupa, sa langit man, heaven pa rin yan. Hallelujah. Ang pangatlo na pinupunto ng apostol dito, si San Pablo, na sana magkaroon sa mga mananampalataya sa mga Efeso, sabi niya, that they may know all that God has provided. Sa verse 19, sabi niya doon, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Hallelujah! The surpassing greatness of His power toward us who believe. His incomparably great power for us who believe. Sabi niya dito, incomparably. There are 4 different Greek words for power here. Kakabsat. Na ibagbaga na ditoy. Dynamite, energy, muscular strength, and courageous power. Yun po ang sabi dito. Incomparably great power. God will provide ang kapangyarihan ng Panginoon, Kanya pong ibibigay sa atin, maging sa ngayon. Hallelujah! Ano po yung mga ibig sabihin yung power na yan? Dynamite. Maging kasing lakas mo ang dinamita, magkakaroon ka ng energy, muscular strength, kahit payatot ka, kahit payatot ka, wala kang muscle. Pero kapag naipag-pray ka, magkaroon ka niyan. And then, courageous power. Hindi ka laging natatakot sa mga pangyayari sa iyong buhay. So, ibig kong sabihin sa inyo, God's power is sufficient for all we need. Amen. God's power is all sufficient sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Often, we are grieved by fear, inadequacy, insecurity, and a feeling that we are powerless to change things. But the good news is, God's power is wrapped up in a person sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kung minsan, kung mayroon po tayong mga malalaking problema, kagaya kanina, habang nagpipreach ako, may nagpapa-prayer request kaninang umaga na pag-pray po natin siya. Importante naman na prayer. Naniniwala siya na kahit nasa ospital yun, yung bata ay hipuin din ng Panginoon. Yung batang yun kasi matagal na sa hospital, hindi pa gumagaling. Anong apelyido niyan? Nangangailangan. Kaya dapat ipag-pray natin sila. Lalong-lalo na sa mga ganyan. Kung tayong mga malalakas, kung tayong mga may pagmamahal, kagaya ng mga iglesia dito sa Efeso, nangangailangan ng prayer. How much more to them? So, pray and keep on praying. Hallelujah. Yan po ang magandang gawain ng bawat mananampalataya sa Panginoon.
Why should we worry? Why should we fear? Why should we doubt? Why should not we go out singing? Our God has given us all we need. Tatlo po yan na tinukoy ni Pablo, that they may know that God, all that God promised. Mayroon po yan, mga kapatid. That they may know that God has given you already. That they may know that God has provided anything you need. Dajeti ko na ito eh. So, sapay ko kakabsat niya, that we might know the hope of our calling, the riches of our inheritance. Yan po ang tatlo. The hope of our calling, the riches of our inheritance, mga kapatid, the amazing power of God. It's all ours. And it's all wrapped up in one person, the person of Jesus Christ. Oh, that we may know Him better. Yan po ang prayer ni Paul. You are constantly on my prayer, that you may know Him better, that your eyes might be opened to see things clearly. Oh, that we might love and serve and make Him the center of your life. Dahil ko na nakakabsa. As we conclude this message, pray for each other. Husbands, pray your wives. Wives, pray your husbands. Husband and wife, pray your children. Pray for the class, no si teacher ka. Pray for the new Christian. Ta makasapul dagitoy dagiti barbarong Kristiyano no datayo nga dating nga Kristiyano makasapul ta ti karar di karkaro pa dagiti barbaro. Pray that they will be turned on by the truth of God. Hallelujah. Do adda ti pigsa tayo datayo nga kakabsat nga namatin inya. Kung meron po tayong lakas sa ngayon, dahilan po niyan sa katotohanan na sinasabi po ng banal na at ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. There are many ways we might apply this message in our lives. Number one, it is a good guide to praying for our children. Kararag tayo dagiti anak, kakabsat. How long should you pray for them? What should we pray for them? The answer is, never stop praying for your children. Paul said, I keep on asking. Sabi niya, I keep on asking. Number two, we should pray this for ourselves. Lord, help me to know you better. Open my eyes, Lord. Let your light come flooding into my heart. Help me to know all that you have given, all that you have promised, and all that you have provided for me. May tatlo yan. Huwag po nating kalimutan yung mga naibigay na ng ating Panginoong Diyos sa atin. Manampalataya po tayo sa kanyang mga promises. At ang pangatlo po, alam po natin na He will provide all that we need. What if you don't know Jesus at all? Yan po, ito po ang tanong ko sa inyo mga kapatid. What if you don't know Jesus at all? Then reach out and take Him by faith. Tayo pong mga mananampalataya, sana po hindi po tayo hingi ng hingi ng mga new blessing, new truth. Magbilang muna tayo. Amen. Pag nagbilang po tayo ng mga blessings ng Panginoon sa atin, anong mangyayari? Alam po natin na anuman ang pangailangan natin sa kasalukuyan, ibibigay niyan sa atin. Hallelujah. Amen. Yan po ang mangyari. At kapag ganito po ang nangyari,
Nagkaroon po tayo ng hope para sa pangailangan natin sa kasalukuyan. Nako, even in the future, sabi niya, He can provide. Glory to His name. He can provide the power. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Just like Paul, hallelujah. We pray first for ourselves. We pray, oh God, for our families. We pray, Lord, for our nation. We pray for those who are sick. We pray, Lord, for those people who are now depressed because of this saan nga napakpakadaan nga pasamak nga simmangbay iti lubong. Ikararag ko, Apo, dagitoy nga kakabsat, isuda nga nakasango kanyak, iti daytoy nga malam. Nga sika kuma tagtultuloy nga mangpapigsa kadakwada. Let them know that you are faithful. San kanto, Apo Diyos, nga pumanaw kadagiti karkarim kada kami. Apo, saan mi nga mabilang dagiti bendisyon mo, dito pelang chapter 1 iti Efeso, saan min nga mabilang. Now even dagiti pagkasapulan mi tagdama, Lord, inikan na kami itinamnama nga mabalin mo nga isabay, hallelujah. And even the power, Lord, nga sumango kadagitoy saan mi nga mapakpakadaan nga paspasama kiti biyag. Kanayon ka, Apo Dios, nga nakasagana nga mangted iti kabailan. We are powerless, but you are all powerful. And may this message, O God, help people. Dagiti tattao nga dumngeg to iti daytoy nga mensahe sapay kumaapo Dios ta makaadaw da nga haan mi nga mabaling nga pagpanakel nga nabilag dagiti pamati mi because even us needs prayer, Lord. Nga umununeg kuma iti panakaamumi, panakaawat miken ka nga you are our great provider in the past, in the present, and even in the future. Hallelujah. That we may know you more deeply, intimate.